Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. President Marcos Jr. nag-alay ng misa sa Malacanang para sa mga apektadong pamilya ng bagyo. Isang espesyal na misa ang isinagawa sa Malacanang para sa mga pamilyang naapektuhan at patuloy na naapektuhan ng bagyo. Sa Facebook post ni First Lady Liza Marcos, makikita dito ang kanilang larawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kapwa nagdarasal. Bukod sa Pangulo at First Lady, ay kasama din sa misa sina dating First Lady Imelda Romualdez Marcos. Kita sa post ng unang ginang ang pagdalo ni Presidential Sister Irene Marcos Araneta. At kaugnay ng Bagyong Uwan, inaasahang patuloy na nakabantay ang punong ehekutibo sa mga aksyong ginagawa ng kinauukulang ahensya ng pamahalaan para matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong pamilya na nasalanta ng kalamidad. Samantala, isang patay, higit 1.1 na milyong katao, lumikas dahil sa Super Typhoon Uwan. Patay ang isang katao sa Bicol Region bunsod ng Super Typhoon Uwan, ayon sa Office of the Civil Defense nitong linggo. Kinilala ang individual na nasawi na taga Biga Catanduanes, at nasawi dahil umano sa pagkalunod dulot ng malawakang pagbaha, bagamat binanggit ng OCD na ang ulat ay isa sa ilalim pa sa verifikasyon. Sa kabuuan, 1,179,886 na katao o 344,413 pamilya na ang sumailalim sa preemptive evacuation mula sa mga rehiyon ng Cordillera, Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Metro Manila, Bicol, Western Visayas, Central Visayas, at Eastern Visayas. Pinakamarami sa kanila ay mula sa Bicol Region na umabot sa 671,254 na katao o 176,462 pamilya, habang sa Eastern Visayas naman ay may 259,145 katao o 71,692 pamilya na lumikas sa kasalukuyan. 6 na lugar pa rin ang nasa Tropical Cyclone Wind Signal number 5. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.